Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa misang ito, ating isasama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na naapektuhan ng malakas na paglindol nitong nakaraang mga araw. 7.8 magnitude ang tumama doon sa Mindanao. At nakita natin yung epekto ng napakalakas na sakunang ito sa mga kabahayan, sa mga buildings, sa mga struktura, gayon na rin sa kabuhayan at sa buhay ng ating mga kapatid doon sa Mindanao. Napakalakas ng paglindol. At sana nakikita rin natin sa sandaling ito yung kanilang mga pinagdaraanan, yung mga taong nawalan ng hanap buhay, yung mga taong nawala ng mga mahal sa buhay dahil dito sa nagdaang sakunang ito. Imulat din natin ang ating mga mata sa kanila at nang sa ganun din ay maisama natin sila sa ating mga panalangin, sa ating mga kahilingan. Maraming mga bagay na nangyayari sa ating mga kapaligiran at doon ang paanyaya sa atin ay makita natin ang mga bagay na ito. May mga bagay na kung minsan lumilipas lamang, subalit hindi natin napupuna. May mga bagay na kung minsan ay dumadating, subalit umaalis nang hindi man lamang nating nakikita. Alam nyo, minsan merong isang kabataan na lumapit doon sa isang parit at nagsasabi patungkol doon sa kanyang mga magulang. Ang sabi ng kabataang iyon, wala nang ibang nakitang mabuti ang aking mga magulang kung hindi si ate o si kuya lamang. Hindi nakikita yung aking ginagawang mabuti. Kayo ba, sa pagtingin ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga kaibigan, nakikita nyo ba yung kanyang effort, yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang pagsusumikap? Mga kapatid, importante sa buhay natin yung pagkakita. Sapagkat dun sa pagkakitang iyon, nakikita rin natin yung mga bagay at kinakailangan nating madama ang mga bagay na ito. Sapagkat sa pagkakita, doon nagiging aware tayo sa mga bagay na kinakailangan din nating tulungan, sa mga tao na kinakailangan nating alagaan, sa mga taong kinakailangan nating mahalin. Mga kapatid, kung pinakinggan natin maigi ang ating ebanghelyo ngayon, sa simula ng ating ebanghelyo, sinabi doon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Alam nyo, habang pinagninilayan ko po yung ating ebanghelyo ngayon, yun po yung nakakuha sa akin ng atensyon. Nakita ni Jesus yung napakaraming tao. At marahil kapag sinabing napakaraming tao, libo-libo yung mga tao na sumusunod at nakikinig kay Jesus. Subalit sa kabila ng lahat ng mga sumusunod na yon, nakita ni Jesus ang mga tao. Hindi siya nagbulag-bulagan, hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata, bagkus nakita niya ang mga taong sumusunod sa kanya. At dun sa pagkakitang iyon, si Jesus pinalalakas sila. Si Jesus ginagabayan sila. Si Jesus inialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ganun pala ho, no? Yung pagkakita ay pagtingin ni Jesus sa bawat isa sa atin. Napakalaking konsolasyon na si Jesus tinitingnan tayo. Napakalaking konsolasyon na si Jesus nakikita ang bawat isa sa atin. At tatapos pa lamang po nating ipagdiwang nitong nakaraang Biyernes at kahapon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus at ang kalinis-linisang puso ni Maria. Ibinabalik tayo doon sa puso ni Jesus na yung pusong handang mag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ganun pala ho, ano? Sa pagkakita ng ating Panginoon, itong tatlong bagay na ito ang kanyang ginawa. Ginabayan niya ang mga taong kanyang tinitingnan. Inialay niya ang kanyang buhay para sa kanila at sila ngayon ay kanyang pinalakas.
Yung una po, makita natin na sa ating unang pagbasa, ibinabalik tayo dun sa aklat ng Exodo, na kung saan ang bayan ng Diyos ay pinalaya niya doon sa pagkakaalipin sa Ehipto, at sila ay naglalakbay at nandoon na sila sa bundok ng Sinai, at doon ibibigay yung 10 utos ng Diyos. At doon makita natin na ginagabayan sila ng Diyos. Nakikita ng Diyos, nakikita niya ang kanyang bayan, at sa pagkakita niya, ginagabayan niya ang mga ito. Siguro mga kapatid, magandang tumigil tayo dun sumandali at tingnan din natin sa ating konteksto. Maraming mga tao na kinakailangan din ng pagtingin natin. Maraming mga tao na kinakailangan din na makita natin sila. Siguro wag na tayong lumayo, sa atin na lang pamilya, sa atin na lang komunidad. Baka mamaya may mga tao na hindi man lamang natin na-appreciate yung kanilang effort. Baka mamaya hindi man lamang natin makita yung kanilang mga ginagawa para sa atin. Pero mga kapatid, tingnan din naman natin doon sa kabilang banda. Oo, na-appreciate natin. Oo, nakikita natin. Pero sana may pagsusumikap din ang bawat isa na tayo na ginagabayan ay magpagabay. Magpagabay. Kasi kung minsan yung ginagabayan ay ayaw magpagabay. Yung minsan kapag sinasabihan mo na, lalo pang hindi nakikinig at iba ang ginagawa. Oo, nakikita tayo ng Diyos, ginagabayan tayo ng Diyos, pero doon sa kanyang paggabay, sana magpagabay din tayo sa kanya. Di ba ano nangyari sa ating unang pagbasa ngayon? Na yung bayan ng Diyos, tumatalikod lagi kay Yahweh. Oo, ginagabayan sila, hindi nagkulang si Yahweh sa paggabay sa kanila. Subalit sila mismo ang tumatalikod, ang umaalis, ang lumalayo. Kaya nga mga kapatid, ito yung paghamon sa atin. Una, nakikita ng Diyos yung ating effort, nakikita ng Diyos yung ating pagsusumikap, at ginagabayan niya tayo. Sana magpagabay tayo sa Kanya. Yun po yung unang punto. Pangalawa, sa pagkakita ng Diyos, sa Kanyang pagtingin sa bawat isa sa atin, handa niyang ialay ang Kanyang buhay. At yan po yung sinasabi sa ating ikalawang pagbasa ngayon, na sa paghahandog ng buhay ni Jesus para sa atin, nandoon na hindi lamang niya tayo basta-basta nakita, bagkus handa din niyang ialay ang kanyang buhay para sa iyo, at para sa akin. Yung po bang nakikita at tinitingnan ay parehas? Marahil nakikita mo yung lahat ng bagay, pero tinitingnan mo nga ba siya talaga? Magkaiba po yun. Magkaiba din yung tinititigan. Nakikita ninyo ang lahat ng bagay. Halimbawa dito, nakikita ninyo rito ang lahat. Pero saan ka nakatingin? Medyo madumi na ata yung nasa itaas natin. Medyo madumi ata yung ating kapaligiran. Yun yung nakikita natin at tinutuunan natin ng pansin. Subalit sa ating ebanghelyo ngayon, tiningnan ni Jesus ang mga tao at sa kanyang pagkakita sa mga tao para silang mga tupang walang pastol. At doon si Jesus, handa niyang ibigay ang kanyang buhay, maging pastol para sa lahat. Siguro mga kapatid, magandang tumigil din tayo doon sumandali at tingnan natin sa ating mga sari-sariling buhay. Ako kaya, nagiging mabuting pastol ba ako na handang ialay ang aking buhay para sa mga tupa, para sa aking pamilya, para sa aking kawan, para sa aking mga kaibigan? Mga kapatid, imulat mo ang iyong mga mata at makikita mo yung mga tupang, mga walang pastol, mga naniligali, mga lito, mga lupaypay, at mga walang direksyon. Sana maggabayan natin sila. Yun po yung pangalawa. Pangatlo at panghuli, sa pagkakita ni Jesus sa mga tao, matapos na sila ay ginabayan, matapos na sabihin ni Jesus na iaalay niya ang kanyang buhay para sa mga ito, sila ngayon ay kanyang pinalalakas. Ibinigay sa atin yung mga pangalan ng mga taong kanyang mga apostol. Perpekto ba sila? Matatalino ba silang lahat? Summa cum laude ba sila?
Nakakuha ba sila ng mga matataas na karangalan at nakatapos ng pag-aaral? Hindi po. Ang pinili ni Jesus ay yung mga mangingisda, yung mga tax collectors, yung mga makasalanan, yung mga mahihina, yung mga madaling tumalikod sa Kanya. Yung ilan pa nga doon ay nagtaksil sa Kanya. Yung ilan pa nga doon nagtatwa sa Kanya. Subalit pinili pa rin ni Jesus ang Kanyang mga disipulo, ang Kanyang mga apostol. Mga kapatid, kung minsan sasabihin natin, saka na lang ako maglilingkod kapag maayos na ang buhay ko. Saka na lang ako maglilingkod kasi hindi pa naman ako perpekto eh. Saka na lang ako magsisimba kapag maayos na rin ang lahat. Hindi po hinintay ni Jesus na maging perpekto yung mga taong iyon bago niya piliin, bago niya isugo, bago niya sabihin, sumunod ka sa akin. Sumunod sila kung nasa saan sila. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan din natin ito sa ating mga sarili-sariling buhay. Oo, hindi tayo perpekto. Oo, makasalanan tayo. Oo, marami din tayong mga ginagawang hindi maganda. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, sila ay pinili para ipalaganap ang mabuting balita. Ano ang ginawa ni Jesus? Pinalakas sila. Alam natin yan. Noong Pentecostes, nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga disipulo, sa mga apostol, pinalakas sila. Binigyan sila ng kalakasan para nang sa ganoon sila ay magsalita, manguna, umakay sa mga tao at makita rin nila ang pangangailangan ng kawan ng Diyos. Ganun pala mga kapatid, ang paghamon sa bawat isa sa atin, makita rin natin ang ating kapwa-tao. May mga tao na maayos naman yung mata, malinaw naman ang paningin, pero parang malayo ang tingin. May mga kapatid tayo na nangangailangan, may mga kaibigan tayo na humihingi ng tulong, meron tayong sambayanan na dumadaan sa ganitong uri ng krisis, subalit nakikita ba natin sila? Sana tularan natin si Jesus. Ginawa niya itong tatlong bagay na ito nung nakita niya ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ginabayan sila. Handa niyang ialay ang Kanyang buhay para sa kanila at pinalakas sila. Halina mga kapatid, halina't sama-sama nating sundan at makita ang mga alagad ni Jesus. Amen.